Hello everyone! Kumusta po kayo? Bago ako mag-umpisa, gusto ko munang acknowledge yung presence ng ating kauna-unahang Star Master sa Pilipinas, ang Balikbayan. Star Master Lydia Yunmi! Palakpakan naman natin yan! Kagagaling lang po ng South Korea. Okay, para sa mga hindi po nakakilala sa akin, okay, ako po yung naatasan ngayon na magbigay ng Atomy Vision. Actually, magkasunod po nung unang vision ko. Ang topic ko po tungkol sa paradigm shift, no? Idudugtong ko lang po ito ngayon, pero para sa mga first time, bigyan ko lang po ng unting background kung para sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Far Eastern University. Okay, bago ako graduate, pinalad po ako magkaroon ng trabaho sa isang US company na Sastec Philippines. Parang data conversion company siya, na natuwa ako kasi para ka lang nag-aaral at saka American standard yung pasweldo. That time, no, 30 years ago yata yun. Kaya na-inlove na ako sa kanya. First job ko, almost 7 years ako dun sa kumpanya. Pero palagi ako nagtatanong sa sarili ko, paano kaya magninegosyo? Di ba ang ordinaryong tao palaging nangangarap magkaroon ng negosyo? Tama ba o tama? Walang mali, di ba? Ang number one pumipigil sa maraming Pilipino magnegosyo, alam niyo kung ano? Puhunan, di ba? Nung empleyado ako, nakaupo ako sa kantin namin, napakaganda. Di ba? Napakaganda ng kantin namin, parang fast food ngayon. Yun, ang issue ko noon, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko magkaroon ng negosyo. Sa same table, sabi ko sa sarili ko, asan kaya ako 5 years from now? Alam nyo, hindi ko makalimutan, after 5 years, sa same upuan, naalala ko yung tanong ko sa sarili ko. Lumagpas yung 5 years, walang nagbago. Andun pa rin ako, empleyado pa rin ako. Pero nakita ko kasi, ayoko maging empleyado kasi yung mismo manager namin, no offense sa manager namin, baka nakikinig. Wala siyang sasakyan, hindi siya mayaman. Kaya sabi ko, ayoko nang ganon. Gusto ko pa rin may sariling negosyo. Yun nga, dumating ang maraming panahon, dumating yung opportunity 1996. Okay, nakita ko yung time na kailangan ko mag-resign sa work. No, for some reason, actually, sa ministry, nakita ko talaga nagkakaroon siya ng struggle sa schedule. Binigay ko na kay God yung buhay ko. Sabi ko, God, bahala ka na, magre-resign ako, hindi ako alam saan ako pupunta. Ayoko naman kasi i-pursue yung career ko as engineer kasi hindi ko talaga siya passion. Anyway, dumating yung ganitong opportunity in 1996, yung idea na magkakaroon ka ng negosyo ng maliit na puhunan. Tapos maipapamana pa sa mga maiiwanan mo. Tuwang-tuwa po ako doon. Para sa akin, answered prayer yon. Kasi nung mamatay ang father ko, hindi niya alam. Maaga siyang namatay. Premature yung death niya. Iniwan niya kaming 5 magkakapatid. Ako lang yung ako yung bunso. 3 years old pa lang ako, 9 years old yung panganay namin. Ang nanay ko, elementary graduate. Anong trabaho niya sa Manila? Tagalaba. Labandera po siya ng mga kapitbahay namin. Kaya sobrang hirap namin noon. Hindi ko makalimutan na lumalaki ako noon na nagtatanong na ako sa Diyos kung may Diyos ba. Kasi ang hirap. Naraalala ko na minsan nangungutang ako sa kapitbahay. In fact, bago yun nangungutang, narinig ko yung mga ate ko. 4 yung ate ko eh. Ako lang lalaki. Nag-iiyakan sila ng gabi. Gabi na yon, wala pa yung nanay namin, nasa labas pa, naghahanap pa yata ng makakain, pera. Nag-iiyakan sila kasi hindi na raw kami pinauutang sa tindahan. Yung iyak nila talagang magulgul. Hindi ko makalimutan yun, sabi ko sa sarili ko, sana malaki na ako para makatulong na ako sa mga kapatid kong babae. Ang hirap, di ba, na lumalaki ka na palaging kapos. Tapos, hindi ko talaga makalimutan si Alim Pusing. Kung naririnig to na Alim Pusing, buhay pa si Alim Pusing. Tuwing pupunta ako sa tindahan, sinisilip ko kung may tao bago ko lumapit. Kasi may dala akong kaha ng sigarilyo. Alam niyo para saan yung kaha ng sigarilyo? Yung rim? Listahan na utang. Baliktaran na yun. Bago ako lumapit sa tindahan, sinisigurado ko walang tao. Kasi sinisigawan ako ni Alim Pusing. Pag sobra na yung utang namin, napapahiya ako, bata pa ako noon.
Pero kasi nga ako lang yung lalaki, ako yung pinupush nila mangutang sa tindahan. Kaya lumaki ako na nagtatanong, bakit unfair ang Diyos? No? Kasi ito yung bahay namin, may pader, nahahati kami ng squatter at mayayaman subdivision. Kapitbahay namin, si Vic Vargas. I don't know, kilala pa ng mga para sa mga senior, kilala si Vic Vargas. Nagkakabayo siya, nakikita ko. Pero kami, hirap na hirap sa buhay. Sabi ko, unfair si God. Unfair kung may Diyos man. Dati hindi ako naniwalang may Diyos. Hanggang nagkolehiyo ako. Yung mga tanong ko, unting-unting pinakita ni God na totoo na may Diyos. Kaya, honestly, na-realize ko rin habang tumatanda kung bakit maraming taong mahirap. At mamamatay na mahirap. Si God din ang nagturo sa akin dahil sa salita niya, sa banal na aklat. Anyway, nung makita ko Atomy, ay itong totoo. Naka 20 years ako mahigit sa ganitong industry. Sa awa ng Diyos, 4 na company, isa ako sa mga Millionaires Club o top earner. Naging top earner din ako. Pero bakit nawawala? Bakit hindi siya sustainable? Sa palagay niyo, why? Actually, hindi sustainable yung sistema ng no recruit, no income. Ibig sabihin, mostly ang mindset namin kaya sumasali para kumita. Tama? Lahat ng sumasali hindi dahil sa product. Halos lahat. Dahil sa pagkakakitaan para yumaman. Secondary lang talaga ang product. In fact, front lang ang product. Yun ang dahilan. Kaya hindi siya sustainable. Kasi unang-una, yung bumibili lang yung tao dahil sa kikita sila. Pero pag hindi nakikita, kaya hindi siya sustainable. Kaya yung pyramiding, dati pinaglalaban ko yan, hindi pala talaga siya sustainable. Kaya yung mga first time, napakaswerte nyo. I honestly believe you are fortunate enough na makita itong opportunity na to na kung hindi nyo pa nadaanan yung mga pinagdaanan ko. More than 2 decades, para pakiramdam ko na sayang. Dahil nga, alam ko, yung ginagawa ko, hindi naman siya sustainable. Salamat sa Diyos, yung time na burnout na ako sa ganitong negosyo, dumating si Atomy. Kaya palapakan niyo si Atomy. Ang ginawa ni Atomy, inalis niya lahat ng mali. Grabe, inalis niya lahat, literally. Yung pangarap namin ng mga kasabayan ko, halos lahat ng top earner, kilala ko po sa industry. Halos lahat ng kasabayan ko, pareho kami ng destiny. It's either aalis sa kumpanya, magsasara kumpanya, or magtatayo ng another company. Hindi siya sustainable. Then, ito yung reason. Na-realize ko kung bakit kahit anong klaseng kumpanya ang pasukan ng tao, kahit nasa harapan mo na yung napakagandang opportunity, pag mali ang mindset mo, hindi ka magiging successful. Do you agree? Kahit kaya pala, kahit pare-pareho naman yung product natin, pare-pareho yung system. Pero bakit iba-iba yung income? Bakit iba-iba yung estado natin? Tama? Okay, let's continue. Ang pinaka-agenda natin is we need to understand paano nagwo-works yung ating mind, no? How to have a winning mindset and how to take action. Okay, the power of having a winning mindset. Okay. Pakinggan po natin siya muna. Nung marinig ko to, grabe. Tignan nyo, pakinggan nyo po siya. Video please. By the way, siya isa sa pinakamayaman tao sa buong mundo. We should never do a startup to make money. It's the worst reason to start a company. The purpose of business is not to make money. The purpose of business is to deliver an incredible product or service to humanity. If you do that, the money is a side effect. It'll happen. We don't need to focus on it. So what we are looking for is, do we have a product or a service that we are thinking about that we could bring into this world that is going to improve the world in some way? Wow! Palakpakan naman natin yon. Okay, para doon sa hindi naka-get. Guys, una siya si Mr. Fabry. Nakalimutan ko ang buong pangalan niya, Monstry Fabry. Nung mapanood ko yung video niya, narinig ko yung sinabi niya, kinat ko kagad. Kinapture ko yung sinabi niya yan. Sabi niya,
kung mag-uumpisa ka raw ng isang negosyo, huwag pera ang dahilan mo. Narinig nyo? Kung mag-uumpisa ka ng isang negosyo, huwag pera ang motivation o dahilan mo. Kaya naman pala, ng lahat ng network marketing na nakita ko, halos lahat, kailangan mo pang mambudol o mang-hype para kumita. Kasi nga, pera lang man talaga ang dahilan, ba't sumasali ang tao? In fact, alam to, naiintindihan to ng mga taong successful sa negosyo. Kung mag-uumpisa ka ng negosyo at pera ang dahilan mo, mahirapan ka magtagumpay. Especially sa Atomy. Nakuha niyo po? Lalo na kung wala ka pa alam sa negosyo at mag-uumpisa ka ng Atomy, huwag muna pera. Narinig niyo yung sabi niya? Dapat maghanap ka ng value na makakapagbigay ka ng magandang value sa mundo, sa mga tao. Let's continue. Ba't umulit? Yon. Starting a business solely to make money is a poor motivator. Okay? Napansin nyo, halos lahat tayo, yan ang reason kung bakit nagninegosyo tayo, tama? Maraming tao kaya hindi magnegosyo, naghahanap ng malaking puhunan. Tama, narinig nyo to? Pag ako nag-resign, nag-retire, magagawin ko na yung Atomy. Pag may puhunan na ako, gagawin ko yung Atomy. Mali. Hindi mo kailangan may puhunan sa Atomy. Tama ba o tama? Sinasabi na nga di ba? Change your brand. Palitan mo lang yung brand ng ginagamit mo. Kaya hindi makapag-start. At pag nag-start, dahil namuhunan ng malaking kapital, sandali lang yung buhay. Hindi tumatagal, tama? Halos lahat ng successful na tao, normally nag-start sa maliit. Si Mark Zuckerberg ng Facebook, si Bill Gates, nag-umpisa sa basement ng nanay niya. Okay, even si Amazon, Jeff Bezos, nag-umpisa sa ilalim ng basement. Walang puhunan kasi. Kaya kung magnenegosyo ka, mag-umpisa ka muna sa maliit. Instead, it is better to start a business based on a passion or a desire to solve a problem. Maganda bang dahilan yan? In fact, yan yung reason, ba't marami yumayaman? Nag-iisip sila ng solusyon doon sa area nila kung ano yung needs. And then, doon sila nag-i-start, doon sa passion na makatulong, maibigay, masolve yung problem. Anong meron sa solusyon? Ano yung problema na nasusolusyonan nating mga Atomians? Ano ba yung nasusolusyonan? Ano ba yung magandang bagay na nagagawa natin sa mga tao doing Atomy? Di ba? Ang issue ngayon, ang dami na mamatay ngayon, biglaan. Kabata-bata pa na stroke na. Dumadami ngayon na nagkaka-cancer, tama? Ang idea ng Atomy, in fact, ang Atomy started as a special project to prevent cancer. And ang radiation, hindi lang sa nuclear plant. In fact, na-invento ang hemuhim dahil sa radiation para ma-prevent yung harmful effect niya. Ang radiation ba ngayon nakakalat na? Nasa bulsa mo na yung radiation. Dala-dala mo kahit saan ka pumunta, tama? Yung iba nga, ginagawa pang unan, nasa unan niya. Di ba? Kaya ang laki ng chance magka-cancer yung buong pamilya. And I honestly believe God answered ang hemuhim. Palapakan yan. Huwag mo nang antayin magka-cancer ka o pamilya mo bago ka kumilos. Sabi nga, pag ang motivation mo ay tama, this will provide the motivation to persevere through immense challenges, long months, years, and even financial instability that are common on a startup entrepreneur. Pag passionate ka sa ginagawa mo, malalagpasan mo yung mga obstacle, tama? Malalagpasan mo yung inip na walang kita, tama? Tama ba ako? Tama. Experience namin sa Atomy nung mag-launch 2016, almost 1 year walang product. Kasi yung approval ng BPAT ang tagal. Kaya halos walang product, gutom. Alam nyo ba, nag-start ako ng Atomy, maswerte kayong siguro, walang naka-experience na na-experience ko. Nag-start ako ng Atomy homeless. Wala akong inuuwian. Imagine mo,
Yung kakainin ko, minsan, paano ko kuha ng kakainin kung wala pa akong kita? Dumating yung time, namimili ako, bibili ko ba ito ng pagkain o ibibili ko ng gas? Totoo. Kaya napakaswerte nyo. Ngayon pa lang, pwede 2 months, 3 months, pwede na kayong kumita. May mga kumikita ngayon, first week pa lang, second week. Kung mas masipag tayo. Okay, eto na. Focusing on what value can you give or offer to the world. Unang-una, mag-umpisa tayo sa ating sarili. Alam nyo kung anong totoong produkto? Alam nyo kung anong totoong produkto? Ikaw mismo. Ang totoong produkto, hindi naman talaga yung Atomy, hindi naman talaga yung Hemuhim. The real product is you. Sabi ko nga, kahit nasa tama kang company, pag mali yung attitude mo, mali yung mindset mo, hindi, mahirap. Napansin nyo ako personally, di ba mas gusto natin bumili sa taong gusto natin bilhan. Ang experience ko sa Atomy, may unang nag-invite sa akin dito. Pero pwede ako sumama sa kanya. Kasi nakikita ko hindi siya karapat-dapat. Hindi siya magandang role model. Ang dami niyang dalang company. Paano ako sasama sa kanya? Kung saan niya ako dadalhin. Kaya hindi ko nakitang seryoso. Pero kung seryoso siya, bakit ko siya iiwanan? Nakuha niyo po? Ang tanong is this, are you serious with this business? Committed ka ba sa negosyong to? Kung hindi, sayang lang oras mo. Sayang lang. Honestly, sabi nung libro na basa ko, Think and Grow Rich, if you don't make a commitment, don't bother trying. You are just wasting your time and life. Maghanap ka ng iba na gusto mong gawin kaysa hindi ka magkukumit sa ginagawa mo. Are you willing to commit yourself to your success? Yes. Ulitin ko ulit, are you willing to commit yourself to your success? Yes. Hindi lahat ng tao gagawin yan. Okay, pag napaso, ayaw na, di ba? Parang pag-aasawa ang commitment. Kahit ayaw mo na, wala kang choice. No? Sabi nga, we cannot give. Pakibasa nga po. Totoo ba yan o totoo? Paano ka magbibigay? Ikaw rin wala. Anong may offer mo sa mga taong dadalin mo rito kung ikaw mismo walang idea kung ano yung business? Ang una mo dapat recruitin, walang iba, kundi ang sarili mo. Ikaw yung unang produkto. Huwag ka recruit ng recruit, tapos pag tinanong ka, wala kang alam. Tama, recruit ka ng recruit, ni pagre-register ng bagong member, hindi mo alam. Wala kang gusto patamaan. Yung katabi mo, nagturo. Oh. Dala ng tao rito. Tinasabihan mong bumili ng product. Ikaw naman, hindi ka bumibili ng product. Ano kang klase? Sabi. Joke. First, ano yung dapat malaman? Dapat alam mo yung in and out. Lahat ng negosyo, napapasukin mo, dapat aralin mo muna. Tama o tama? Napaka-basic niya, di ba? Di ba? A blind man cannot lead another blind man. Bulag ka nga, wala ka alam. Maggagabay ka pa. First, basic, use the product. Aralin mo yung product, no? Meron ako minsan pinatayo sa harapan, natagal na remember, wala siyang makwento sa product. Diyos ko Lord, sabi ko, ni toothpaste hindi niya alam. Gusto ko lang pauwiin, hindi. Hindi pa siya gumagamit, ibig sabihin. Why? Kasi sa dati kong company, kahit hindi mo alam yung product, basta magaling ka mag-recruit, pwede ka na. Yun lang, tumitigil siya. Yun lang, sayang yung iniigib mo. Kasi natatapon lang. Nakuha nyo? Na-realize nyo ba, igib ka ng igib sa timba o sa drum? Nagtataka ka, hindi napupuno. No? Butas pala yung drum. Sayang yung effort. Skills. Actually, ang Atomy, napaka-basic lang naman yung skill, di ba? Pero pinaka-importanting skill, people. People skill. Kasi, this is a people business. This is a relationship business. Do you believe? Iwasan na natin yung pagiging yung palaging nag-aaway, palaging
Di ba? Yung mga petty arguments. Hindi na tayo bata. Business to. Professional na dapat tayo, tama? Normal, accept na natin. Normal po sa relationship yung conflict. Yes or yes? In fact, ang relationship nagiging matibay kapag may conflict. No? Doon tumitibay, di ba? Natetes. Saka nag-a-adjust naman tayo kung magiging humble. Hindi naman tayo perfecto, tama? Wala naman taong perfecto, tama? Meron ba sa inyong perfect? Pakitas kamay? Lahat tayo kailangan aminado na kailangan nating mag-grow. In fact, yung skill po, tinuturo yan from time to time sa mga training. Kaya nga, para matutunan mo yung mga skills, mga product, yun ang reason kung bakit may ganitong meeting. Kaya, ito yung kumbaga sa cellphone, dito tayo na-charge. Dito tayo nahahasa. Do you agree? Palapakan niyo yung sarili niyo. May dalawang tao. Bago ko makalimutan, may dalawang tao. Ang trabaho nila, lagger. Lagger ba tawag daw? Lumberjack. Okay, tagaputol ng puno. Si Pedro at saka si Juan. Ba't nyo alam? Ako nagkakwento eh. Ba't nyo alam? Pedro, si Juan. Si Pedro, pagka nakaputol isang puno, palaging nakaupo lang, palagi. Si Juan, dire-diretso yung putol. After a day, mas marami na puputol si Pedro na paupo-upo lang. Samantala si Juan, dire-diretso ang putol, okay, doble yung production ni Pedro kesa sa kay Juan. Ano nangyari? Bakit mas maraming production yung paupo-upo lang kesa sa trabaho ng trabaho? Ano yan? Ano yan? Actually, tama. Akala nung iba, pwede na recruit na lang, bahala na. Mali. Kailangan mo munang maghasa. Si Pedro kasi, kaya pala siya umuupo, hinahasa niya muna yung talim niya. No, yung patalim o palakol ba? Okay. Para pagputol niya, mabilis. Ganon din po ang reason kung bakit tayo balik ng balik. Yun ang reason kung bakit tayo nagtitraining. Kasi hindi naman tayo, di naman natin to linya. Kailangan natin maging humble na magpaturo. Sabi, ito na. What we see and do is the reflection of what we think. Kung nakaating kayo ng unang presentation ko, ang mind pala ng tao nahahati sa dalawa. Okay? According sa neuroscience. Okay? Nahati sa dalawa. Para siyang iceberg. Alam niyo iceberg, no? Sa Alaska, sa malamig na lugar. Ang nakikita lang ng mata sa iceberg, yung tip of the top. No? Yung 3%. Yung 97% ng iceberg, hindi nakikita, nakasubmerge sa tubig. It's the same thing with our mind. Ang mind pala natin, na normally, okay, yung 3%, yan yung logic, no? Yung magko-compute tayo. Pero yung subconscious, na hindi nakikita ng tao, normally, yan yung nagko-control ng mga bagay, mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ito yung pag-uusapan natin. Yung sinasabi ritong conscious, our consciousness determines our reality. Ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mo dito sa atomy, pag yung consciousness mo is nakaset sa pur, nakaset siya sa pur, hindi siya makakaahon. Pabalik-balik ka lang, walang mangyayari. Okay, ano yung poor mentality? Ano yung poor mindset? Eto, di ba may problema sa mga Pilipino? Ang isang kultura na kinagisna na natin, kasabihan, pag maliit ang kumot, mga matatanda lang yata nakakalam. Hindi, joke lang. Hindi, mga bata alam din yan. Tignan nyo, mas alam nyo pa yung kasabihan na yan kesa sa salita ng Biblia. Tama po ba yung kasabihan na yan? O tama? O tama ra. Actually, kung titignan mo, hindi siya tama. Kasi pag nakontento ka na sa maliit na kumot, hindi ka na magsisikap. Tama? Kaya nasa harapan mo na opportunity, ay okay na ako. Okay na ako, hindi ko na kailangan yan. Narinig nyo? Naka-encounter na kayo ng ganyan? Ganyan ka ba dati? Hindi, joke lang.
May mga tao ma-encounter nyo. Eto totoo lang to. 2 tao na meet ko. Last week lang, magkasabay ko pa seminar. Sabi ng isa, hindi ko na kailangan yan. Ang yabang. Hindi niya raw kailangan na Atomy. Bibili na lang ako. Bago siya umalis, nagkwento siya. I hope wala dito. Hindi naman niya alam kung sino siya. Nagkwento. Yung anak niya, may edad na, depressed. Kasi walang trabaho maayos. Pasulpot-sulpot lang. Matidepress talaga yun, tama? May edad ka na, wala ka pa asawa, wala ka pang trabaho. Ano ka na lang? Hindi ba niya nakita? Perfect answered prayer ang Atomy dun sa mahal niya sa buhay. Nakuha niyo po? Kung nakita niya sana yung needs, hindi lang ng needs niya, nung needs ng mga tao sa paligid niya, ito yung sagot sa anak ko. Ito yung kailangan ng anak ko. Mabubuhay dito ang pag-asa ng anak ko. Nakuha niyo? Guys, do not be selfish. Ayaw mong magseryoso sa Atomy. Pero may nagsasuffer pala sa paligid mo na mas kailangan ng Atomy. Do you agree? Maawa ka naman. Magkaroon ka naman ng empathy doon sa mga taong naghihirap. Una-una sa health. Ang dami nagkaka-cancer, na stroke, na heart attack. Tama? Doon man lang, wag na sa business. Pangalawa, yung pangalawang lalaki. Hindi ko na rin kailangan yan, Sir SP. Okay na ako. Mabalitaan ko, wala siyang pambiling toothpaste. Wala rin siyang trabaho at umaasa lang sa asawa. Toothpaste hindi mabili, tapos hindi niya kailangan ng Atomy. Anong tawag sa mga taong ganun? Di ba? Wala nga ang pera, tapos di mo kailangan Atomy. Baka ganyan ka, tawa-tawa ka. Ito na. What consciousness are you operating from? Baka naman, nasa lack mentality ka. Baka naman kahit anong gawin mo, narinig nyo na to? Kahit anong, may kotse ka, kahit anong apak mo sa gas, hindi ka tumatakbo. Day na, umarong, muusok na yung tambutso mo, hindi ka pa rin umaandar. Bakit? May mga taong ganyan. Kahit ang sipag-sipag, walang nangyayari sa buhay. Wala akong gusto patamaan. Alam nyo bakit? Ba't di umarangkada? Umuusok naman yung tambutso, may gas. Anong kulang? Nakaapak yung isang paa niya sa brake. Ito yung sinasabi. Hindi joke yan. May mga tao, may tinatawag na self-defeating prophecy. Narinig nyo na yan? Siya mismo ang nagpapabagsak sa sarili niya. Narinig nyo na yung sinasabi, self-talk? Narinig nyo yung self-talk? Self-talk. Ingat kayo sa self-talk. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo? It doesn't matter kung ano sinasabi ng tao sa paligid mo. Ang mahalaga kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo. Do you agree? Maraming tao, kaya hindi umasenso, ayaw mag-take ng risk. Tama? Na-eliminate na yan sa Atomy. Bakit? Walang risk sa Atomy. Walang bayad Walang puhunan. Tama? Ano bang dahilan? Bakit tayo takot? Naalala niyo na yung bagay na ayaw mong gawin dahil takot ka? Ako naalala ko. Nung una akong mag-drive. Alam niyo ba? Nung una akong mag-drive, hindi ko alam. Nag-aral ako mag-drive pero isang araw lang. Isang araw lang ako na pinahawak ng mandibela at manual pa. Pero, kaya pala takot ka kasi hindi mo pa kabisado. Tama? Pero pag nag-take ka ng action, nilagpasan mo yung fear, ang action pala magdi-distinguish ng fear. Magte-terminate pala yung action ng fear. Do you agree? Kaya ka takot, ayaw mo mag-take ng action. Mawawala ang fear kapag nag-take ka ng action. Tama o tama? Huwag ka matakot sa rejection sa Atomy. In fact, sa totoo lang, yung nire-reject ng tao, hindi naman talaga, wala naman talaga yung rejection kasi wala naman tayong bayad. Tama? Ang nire-reject ng tao, ikaw. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, nire-reject nila, hindi nila alam. Hindi nila alam. Eto na. May mga tao ang conscious nasa lack o limitation. Narinig nyo na yon? Kaya sa pag-aaral, yung mga nananalo ng loto, majority ng nananalo sa loto, bumabalik uli sa kahirapan.
Kasi nakaset na yung limitation nila. Pag nagkapera sila, darating mawawala rin. Nakaset na yung limitation. Ito yung problema. Maraming Pilipino, dahil nga doon sa kasabihan, na pag maliit ang kumot, mapantutong mamaluktot, hindi na nagsisikap. No? Ang tinuturo sa atin ng Atomy, para mawala yan, lakihan natin yung dream. No? Huwag kayong matakot mag-dream. Kasi yung dreaming big, ang mag-motivate sa'yo, lagpasan yung mga obstacle. Tama ba o tama? Kasi pag ang dream mo maliit lang, ay 100,000 naman, okay na ako doon. Tandaan mo, unting obstacle lang, aayaw ka na. Why? Kasi maliit lang naman yung goal mo eh. Mas malaki pa yung obstacle, tabunan na yung goal mo. Tama? Nangyari na po sa akin to. May isang negosyo ako, na laki ng kita. Laki talaga ng kita. May kasama ako, batang-bata pa. Nagkamali siya ng entry, isang period lang, maling period. Pareho silang username, taga-US. Nagka-period siya, dapat wala. Napunta yung kita na dapat sa kanya, 100,000 na wala sa kanya. Dahil sa isang period. Sabi ko sa kanya, huwag mo masyadong pansanin 100,000. Ang goal natin, million. Magpapa-apekto ka ba mawala yung million mo dahil sa 100,000? Naisip niya, oo nga no. Oo nga, sige tuloy pa rin siya. Nawala, dati na-demoralize na siya, ayaw na ituloy. Pero nung sinabi ko, million ang goal natin. Maliit na obstacle yung 100,000. Alam nyo, napakayaman ng taong yun ngayon. Dahil sa mindset na bago. Nakuha nyo? Kung gusto mo talaga mag-earn ng 5 million a month, honestly, naniniwala ka bang kikita ka ng 5 million a month sa future mo sa Atomy? O, yung iba hirap na hirap sabihin yung yes, no? Yan yung self-defeating belief. Mahirap talaga yan. Kaya nga kailangan repetition. Paulit-ulit. Poor mindset. Ang poor mindset ay hindi nakaka-please sa Panginoon. Do you agree? Kasi napakayaman ng ating may kapal. Napakayaman ng Diyos. Abundance is everywhere. Tao lang mismo nagkikreate ng mindset. Ito bad news. Guys, ito gusto ko ituro to sa mga Pilipino. Maraming Pilipino, okay, mindset natin maging empleyado. Masakit? Totoo? Majority ng Pilipino halos ang mindset employment. Ayaw nilang may sariling negosyo. Dahil nga yun ang nakikita nila. Ganito lang ako, ito lang kaya ko. Kaya majority ang Pilipinas ang pinaka number 1 supplier ng laborer sa buong mundo. Yan yung kailangan natin tulungan, yung mga kababayan natin mabago. Isa sa nakikita ko, nagpunta kami ng Taiwan, iba't ibang grupo ng delegation ng bansa. May Japan, may Taiwan, may Malaysia, US, Turkey. Yung unang punta namin sa Taiwan, nagulat ako. Kasi why? I don't know kung kailangan ko ito sabihin. Nauna kami sa venue. Maraming product na free. Ang problema doon sa iba, kumuha ng sobra. Nakaalat pala yun, eksakto lang sa mga delegates. Nakakalungkot, di ba? Pag nalamang Pilipino ang nauna, kaya nabawasan. Guys, mali yung ganung ugali. Nakakalungkot, di ba? Dapat hindi ganon. Dapat, di ba? Huwag mo isipin na wala ka. Isipin mo, nakuha nyo, tama lang yung kuhain mo yung para sa'yo, huwag kang susobra kasi utak, luck. No, nakakalungkot, no, na sana baguhin natin yan. Pagka lalo kang wala, palagi mo iniisip wala, lalo kang mawawalan. Tama o tama? Narinig ko yan. Rule number one. Ito na. Pwede ba natin baguhin yung ganong ugali? Yes. Naniniwala ako. May kasabihan, biblical yan. Kung do not be deceived. Kasi yung kasama mo, companion corrupts character. Kung sino yung kasama mo, mahahawa ka. Kung 5 kasama mo, may bisyo, magiging pang-6 ka. Kung 5 kasama mo, negative, poor mentality, magiging pang-6 ka. Do you agree? That means sa Atomy, yung mga kasama mo dapat, yung positive, yung energy, positive mindset, para magiging pang-6 ka. Tama? Palapakan yung sarili nyo. Isang way para ma-shift yung consciousness is we need to align our mind to the blessings. Paano? Paano SP? Para pag may blessings, may healing. Pag may blessings, may abundance, may charity. Di ba? Ito yung totoo. Isa sa sekreto ng mayayaman, yung pangatlo. Okay? The reason ba't maraming mahirap,
pagbibigay ng charity, kuripot. No? Nahirapan magbigay ng charity. Okay? Pilitin yung practicein na kahit wala kang pera, pilitin mo magbigay sa charity. Palapakan niyo yan. When we align our mind to the blessings, prosperity will come. Ito na. Okay, being grateful. Do you agree napaka-importante maging grateful? Yes or yes? Guys, bago tayo humingi sa taas, pasalamatan mo muna yung binigay sa'yo. Maraming tao hingi ng hingi, pero ungrateful naman sa mga binigay na sa kanya. Okay? Guys, ito yung sign na grateful ka. Pag mayroong nagsasalita, willing kang pumalakpak pag masaya. Sign na yung mga taong ungrateful, hindi man lang makapalakpak yan. Honestly, isa pang grateful, honestly, yung sapat na makita mo, na dinala ka ng sponsor mo rito, yung sapat na dinala ka sa magandang opportunity para matulungan ka, sapat na yan para magpasalamat ka sa sponsor mo. Kung i-spill over ka o hindi, wag mo siya awayin. Maswerte ka kung nag-spill over, tama? Pero kung hindi nag-spill over, wag ganon. Business mo yan eh. Diba? Tama? O kung eto na lack mentality. Maraming Pilipino palaging yun. Guys, ito ayoko to palagpasin. Masakit man to pero kailangan ko sabihin. Guys, pag may mga kunyari may namimigay. Para to sa mga guest lang, para sa mga guest. Yung mga member pangit. Bakit? Kasi para nga sa guest eh. Guys, honestly, hindi magandang mentality na palagi tayong, ayaw ni God yun. Hindi ka magiging channel of blessing pag palaging kailangan ko yun. Wag. Ang isipin mo, next time ako naman magbibigay. Next time, kailan kaya ako pwedeng magbigay ng hemuhim? Kailan kaya ako pwedeng magbigay ng noodles? Nakuha niyo po? Ano kaya may contribute ko sa grupo? No? Kahit wala kang pera. Ina-appreciate ko nga pala yung mga leader ko na napakasipag. Yung Lukban Group. Sila Mambel, Marlene. Lukban Quezon pa yan. Imagine mo all the way from Lukban, 4 to 5 hours yata yung biyahe. Lumuwas para lang suporta sa grupo saka sa akin. Kaya palapakan niyo naman. Ina-appreciate ko rin isa sa pinakamasipag kong leader, upcoming sales master, ang Roger Ramos. Unang-una, aga palagi. Palaging first honor. Ano yung first honor? Early bird. Palagi siya early bird. Ina-appreciate ko lang sila, ang mga Diamond Master ko, Diamond Master Dr. Torrea, Diamond Master Jose Borbe, Diamond Master Flor Palada, at Diamond Master, may nakalimutan ba ako? Wala na. Sales Master, mga Sales Master ko, salamat! Sino ba yung Diamond Master ko? Ayaw nga, Diamond Master, Aris Galvez! Palapakan naman natin yan. Nawawala. Hindi ko lang. Anyway, guys, ina-appreciate ko kasi dahil nandito ako presenter. Yun yung pagiging grateful. No? Naniniwala ba kayo a cheerful heart is a good medicine? Yes? Kaya pag may sakit ka, ano ibig sabihin? No? Excuse. Honestly, scientifically proven po, pag ang tao masaya, nagre-release ng serotonin, happy hormone. Ang happy hormone pala o serotonin, literally nagre-repair ng ating cells. Yung kabaliktaran niya, yung stress hormone or cortisol, yan naman ang nire-release ng katawan natin once palagi tayo nagko-complain. Pag tayo naiinggit. Naiinggit ka ba? Tignan mo katabi mo. Ano itsura na naiinggit? Nakabusangot. Obvious na obvious yung naiinggit, nakabusangot. Hindi yan makangiti kahit pilitin mo. Hindi, joke lang. Guys, totoo ang Bible. Totoo ang salita ng Diyos. Do you believe? May kasunod po yan. A cheerful heart is a good medicine, but yung taong malungkutin,
ay unti-unting, unti-unting, wala nakakaalam, namamatay. Yun yung nakalagay. Wala kang gusto. Hindi ko pwede palitan. Ang malungkutin daw na tao, unti-unting namamatay. Totoo. Kasi pag stress ka, di ba? Ang stress, nagkakakos ng sakit. Alam niyo ba yon? The reason ba't humihina ang immune system ng tao, pag palaging stressful. No? Kung ang stress nakakapagpasakit, nagkakaroon ng sakit, ibig sabihin yung positive mind, nakakaroon din ng kagalingan. Tama ba? Do you agree? Kaya dapat palagi kang thankful, palagi kang grateful. Kasi once you're always grateful, may blessing ng healing sa'yo. Palapakan naman natin yan. Eto. Okay, pasensya na tayo para tayo nasa church, no? Pero ito yung pinaka-importanting bagay na meron sa lupa. Sabi ng Diyos, sa lahat ng gagawin mo, huwag kang mag-worry. Sa buhay, sa lahat ng bagay, huwag kang mag-worry. Sa kakainin, sa sasuotin, sa bukas. But, unahin mo siyang hanapin, ang paghahari niya. Pag may hari, ay pag may kingdom, ano ibig sabihin? Pag may hari, may servant. Tama? Ito yung tanong. Nagpapasakop ka sa Diyos? Ikaw ba, Diyos mo ba ang totoong Diyos o ang Diyos mo yung sarili mo? Maraming tao, hindi nila alam yung Diyos nila, sarili nila. Biblically, sa Bible, kahit pala naniniwala tayo sa Kanya at palagi tayo nagpe-pray, it doesn't necessarily mean siya yung Diyos natin. Matthew 7:21. Unahin daw natin yung righteousness. Ano ba yung righteousness? Yung tama according sa turo ng banal na aklat. Ito na aligning ourselves to the will of the provider. Alam niyo ba yon? Useless lahat ng alam mo kapag hindi mo inuna ang Diyos na makapangyarihan. Yes? Sabi nga, the builder's effort is in vain unless the Lord builds the house. By being grateful, appreciative, and generous in giving back to the needy. Guys, naniniwala kayo na every moment pala ng buhay mo dapat nagpapasalamat ka. Alam niyo ba? Bago ka kumain, pagkagising, bago matulog. Tama? Magpasalamat ka, nakapunta ka rito. Ang daming tao, gusto man nilang lumabas ng bahay, hindi makalabas. Dahil putol yung paa. Naranasan ko magka-gout isang araw. Sabi ko, magkasakit na ako ng lahat, wag lang gout. O kasi, hindi ka makakilos, pati pag-ihi mo, hindi mo magagawa. Nakuha nyo? Guys, anong point? Maswerte tayo. Nagagawa natin yung gusto. Naiisip natin yung tamang pag-iisip. Tama? We need to be thankful. Doon pa lang po, dapat masaya na tayo. Tama ba o tama? Ito pa, yung appreciative. Nag-appreciate ba tayo sa mga taong sumusupport sa atin? Isa yan sa kahinaan ko po. Inaamin ko, madalas kulang ako sa ganyan. Okay, gusto ko i-workout. And then, generously giving. Guys, ito yung mindset na patante. Ang main, big picture. Ba't natin gagawin yung atomy? Someday, maging blessing ka sa maraming tao. No? Isang di ko makalimutan yung panahon ng Undoy. No? Yolanda pala, Yolanda. Grabe nangyaring dilubyo, di ba? Pakiramdam ko, pamilya ko yung namatay. Tululuha ko. Gusto kong tumulong, nakatulong naman kami. Pero parang gusto ko mas marami pa yung maitulong. Di ba mahirap yung gusto mong tumulong, di ka makatulong? Yun ang reason. Ba't kailangan mo maging successful? Rule number 2. Take action. Guys, ito problema natin mga Pilipino. Marami sa ating religious. Pray ng pray. Visualize ng visualize. Wala na mga action. Gusto magic. Guys, may action. Even the Bible mentioned that. Useless ang paniniwala ng walang gawa. Sabi ng James. Sayang. Puro ka dasal. Wala ka namang ginagawa. Ay, pagpe-pray kita. Kailangan ng tao ng pagkain pagpe-pray. Hindi yung mabubusog sa prayer. Alam nyo ba yun? Hindi nakakabusog ang prayer. Kailangan niya ng physical na pagkain. Yun ang ibibigay natin. Nakuha nyo po? Pag sobrang relihiyoso, nakakatakot din. Kung babasahin niyo Bible, ang number 1 kontrabida ng Diyos, ni Jesus,
ay mga relihiyoso. Basahin niyo po, magugulat kayo. Ang number 1 lumalaban kay Kristo noon at ngayon ay mga relihiyoso. Nakakatakot. Relihiyoso. Mga high priest nakalagay. Teachers of the law. Mga Sadducees. Eto, ano yung mga action? Guys, obviously, dapat alam mo to. This is basic. Ito yung daily, 8 core success habit. Ito dapat yung araw-araw ginagawa ng normal o successful na atomian. Okay? Unang-una, first day in the morning, kumare, i-mindset mo na yung sarili mo sa tamang direksyon. Positive mindset. Okay? Watching BOD. Kesa nanonood ka ng mga walang kwentang politika, away, di ba? Sayang oras mo dyan. No? Magiging judgmental ka pa. Di ba? Maghuhusga pa ka sa magnanakaw. Hoy, mahiya ka sa sarili mo pag naghuhusga ka sa kapwa mo. Kasi nagkakasala ka rin, sabi ng Panginoon, Matthew 7:1. No? Kaya wala tayong karapatan, maghusga. Kaya huwag ka nalang manood para hindi ka maghusga, tama? Anyway, yan, ginagawa nyo na to, attend seminar. Palapakan nyo yung sarili nyo. Guys, ito yung number 5. Hindi naman lahat tayo kaya mag-present, no? Pwede yung mag-share ka sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa messenger, ng mga video, no? Araw-araw dapat may ginagawa tayo sa Atomy. Narinig nyo? Ang totoong negosyante, dapat daily yung activities. Hindi tuwing Thursday lang. Nakuha nyo? Maraming Pilipino, akala nila, porque umatay na ODS, negosyo na yun. Hindi. Seminarista ka lang. Walang kita dyan. Unless may katabi ka, nakasama. Tama? Yun ang purpose. Nagpapahasa ka, pero kailangan mo pa rin gamitin yung tabak para pumutol. Tama? Hasa ka ng hasa. Hindi mo naman pinampuputol. Di useless yung hasa mo. Tama? Okay. Consumer, actually. Counseling. Ito yung pinakamahirap gawin. Pakibasa, number 7. Check with your sponsor whether you are on the right path. Diba? Bakit mahirap gawin yan? Bakit? Pride. Guys, honestly, kailangan from time to time magtatanong tayo sa ating coach, sa ating sponsor. Tama? Hindi naman kailangan araw-araw, no? And then, building trust. Paano nag-build ng trust? Build trust until you gain trust. Prove them that you are trustworthy. Sabi nga, sow an action and you reap a habit. Sow a habit and you reap a... Natama, what we sow is what we reap. Final tips. Create. Ito na. Napaka-importante na ito, guys. We need to create our own success habit. Alam nyo ba, lahat tayo naka-default? Alam nyo yung default? Sa manufacturing, di ba, may default yung mga TV, yung mga, di ba? Ang tao rin may default. Alam niyo yung default? Lahat tayo paggising, ano unang tinitignan? Oh, yun ang problema. Honestly, kasama po ako dyan. Hindi ako. Ang hirap, di ba? Ilayo yung cellphone. Dapat talaga ilayo yung cellphone sa'yo. Why? Kasi yung unang mabubungaran mo ron, maapektuhan yung iyong emotion. Tama? Sayang. Imbis na makontrol mo yung emotion mo sa whole day, positive, pwedeng maging negative kung ano yung bubungad. Nakuha nyo? Napaka-importante. First day in the morning, naka-mindset time tama. Actually, pinakamaganda yung prayer kay God. Quiet time with the Lord. Quiet time. Ibig sabihin, magbasa ka ng Bible at least 1 chapter o 1 topic a day. Tapos i-meditate mo kung anong gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Remember, when we are praying, we communicate to God. Tama? Sabi ni God, bago ka pala magsalita, alam ko na sasabihin mo. Ano malagay? Sasabihin ni God o sasabihin mo? Paano mo papakinggan yung sinasabi ni God? Marami sa atin, tuwing Sunday lang, pinapakinggan sa pastor o sa pare. Guys, mali. It's between you and God. Personal yan. Huwag kang umasa sa tao. Sabi ng Biblia sa Acts 17:10-11, yung mga taong may noble character, mga Bereans. Dahil hindi lang sila basta nakikinig kay Pablo. Sinecheck nila sa Bible everyday kung ano sinasabi ni Pablo, totoo ba o hindi. Yun daw ang totoong gusto ng Diyos. Yung mga taong hindi basta nakikinig. Kasi ang tao nagkakasala.
Para sigurado ka, tignan mo sa Bible kung nandoon man. Every day, pagkain ng kaluluwa natin, dapat araw-araw. Tama o tama? Palapakan nyo naman yan. We need habits that will make our life better. Guys, ulitin ko ulit, para tayong naka-default lahat. Lahat tayo naka-default. Parang agos ng tubig sa ilog. Alam niyo yung ilog? Nakakita na ba kayo ilog? O creek lang. Creek. Yung ilog, napanood yan sa YouTube, di ba? Yung ilog umaagos, tama? May bangka ka. Nilagay mo yung bangka mo. May sagwan ka pero hindi ka nagsagwan. Ano mangyayari? Tatangayin ka ng alon. Tama, ng agos. Tama ba? Tama. Pag hindi mo kinontrol yung direksyon ng pupuntahan mo, dadaling ka niya sa hindi mo gusto mapuntahan. Tama? Marami sa atin naka-default. Pagising sa umaga, hinahayaan niya lang dalhin siya ng agos kung siya dadalhin. Ito problema. Ang agos sa dulo merong, ano yung meron sa dulo ng ilog? Bangin daw, bangin. Wala pong bangin. ano sa dulo ng ilog? Waterfalls, tama? Talon. Ang waterfalls ay simbolo ng mga failure sa buhay natin. Ano yung mga failure? Pwedeng sa health. Alam mo na mga na kailangan mo uminom ng hemohim, nagtitipid ka kasi namamahalan ka. Ang hemohim, prevention. Antay mo pa ba magkasakit ka bago ka mag-inom? Mali. Kung kailan nasa bingit ka na ng kamatayan, sa kakainom ng hemohim. You fool! Sabi nga ng mga doktor. Bakit? Huli na! Andyan na yung bagyo bago ka magre-repair. Guys, be smart. Investment is the best investment is our health. Do you agree or agree? Ano yun? Pag sakay mo ng bangka, mayroon kang sagwan. I-control mo siya kung saan direksyon. Tama? Paano? Pagising mo sa umaga, mag-pray ka muna kay God. Hingi ka ng gabay. Pasalamatan mo, ginising ka. Diba? Huwag ka magreklamo kung wala kang tulog. Mabuti ka nga, walang tulog. Yung iba, walang gising. Okay, habit. Ulitin ko ulit. Control your day. First day in the morning. By reading positive books. Just 10 minutes in the morning after you pray and have your quiet time with the Lord. Breathe and set your prime state. Ano yan? Guys, practicein natin. Let's all close our eyes and deep breathe. Deep. Exhale. Inhale. Guys, habang ginagawa nyo yan, isipin mo kung ano yung gusto mong mangyari sa future mo. Ano yung mangyayari, anong gusto mong mangyari sa araw na daraan. Nakuha nyo? Yan yung setting yourself positively sa blessing, aligning with the Lord. Focusing on the type of person you want to become. Naggaling ko sa Korea, sabi ng ating CEO Park, sino sa palagay nyo yung madaling makarecruit ng tao? Yung sales master o imperial master? Yung iba, hindi alam ang sagot. Siyempre, eto yung totoo. Mahirap lang ang atomy kapag hindi ka pa kumikita. Tama, di ba? Pag kumikita ka na, kahit di mo sabihin yung kita mo, ramdam ng tao. Yes or yes? Kasi bakit? Nakasmile ka na. Nakikita niya, excited ka na. Tama? Alam niya na mapayaman na tong taong to. Pero kapag kabaliktaran, itsura mo palang, lugi na, iiwasan ka. Totoo. Ang ma-attract mo, yung katulad mo. Sino? Yung mga lugi rin. Napansin nyo? Yung lugi, kasama palagi mga lugi. Kaya pag nakabusangot ka, iwas-iwasan nyo po yung nakabusangot. Malas yan. Bakit nag-a-attract kasi ng malas ang taong negative? Do you agree? Kaya honestly, tinuturo yan sa training natin. Kung gusto mo maging successful, for the meantime, iwasan mo na yung mga taong magbababa ng energy mo. Tama? Okay. Praying and priming is actually setting yourself to a positive mode. Do you agree? Tama bang kinokontrol natin yung sagwan? At hindi natin hinahayaan yung mundo i-control tayo? Tama? Because if you don't control that, if you don't make a decision na i-control yan, dadaling ka niya sa hindi mo gusto puntahan. Ito totoo. Yung kinalalagyan mo ba ngayon, yung present state mo ba ngayon, financially,
Yan na ba yung pangarap mong estado? That means, isa lang ang dahilan. Kasi previously, hindi mo kinokontrol yung direction mo. Kaya paulit-ulit kang babagsak dyan, sa kinalalagyan mo, palagi ka walang pera. Kasi, palagi kang pinababayaan yung default. Umaasa ka na lang sa nangyayari. Tsamba-tsamba. Yun ang gusto ko sa Atomy. First time sa history ko sa negosyo. Nagtuturo siya ng life scenario. Narinig yung life scenario? Guys, ito yung totoo. Majority ng tao kaya hindi nagtatagumpay, hindi sinusulat yung mga goal niya sa buhay. Once sinulat mo yung goal mo sa buhay, obserbahan niyo po, bibihira yung taong gumagawa niyan. Ang hirap. Kahit isama mo sa success, pilitin mo mag-life scenario, ang daming dahilan. Kaya nga mahirap maging successful. Kung pagsulat ng life scenario mo hindi mo kaya, paano pa yung pagtagumpay? Kung pwede kang paluin, papaluin kita. Eto, pakibasa. Tayo ang magseset ng settings kung anong direction sa buhay natin. Do you agree? Yes. Radical. Number 2, you need to take radical ownership. Merong isang kwento. Tanong, for example, sa isang kumpanya, yung nagtagumpay yung kumpanya, nagtutugumpay, nagsasucceed yung mga empleyado, yung kumpanya, kaninong fault yun? Kaninong fault? Pag yung kumpanya nagtatagumpay, naging masaya yung mga empleyado, ano kaninong fault? Yes, actually CEO. Yung owner kasi, pag malaking kumpanya kasi, hindi na may-ari yung nagpapatakbo. Ang tawag CEO or COO, no? Chief Operating Officer. Daily transaction ng negosyo, may nagmamanage na sinasahuran ng may-ari. Kaya normally, yung failure o success ng isang kumpanya, depende yon sa direksyon at turo ng COO, CEO. Eto, tignan niyo po. For example, nasa dulo ka na ng buhay mo. Isipin niyo po. For example, patapos na yung buhay mo dito sa lupa. Tapos nakita mo yung buhay mo, hindi natupad yung mga pangarap mo. Failure ka sa finances, failure ka sa relationship, failure ka sa health, sa lahat, failure ka. Kaninong fault yun? Pwede mo bang i-blame yun sa mga magulang mo? Pwede mo bang i-blame yung failure mo sa mga kapatid mo? Sa mga partner mo? Sa kumpanya? It's none other. It's all you. It's all your fault. Do you agree? That means kung alam mo na yung resulta ng buhay mo, ikaw ang may kasalanan, kung bakit wala kang pera ngayon, kung bakit hindi ka healthy ngayon, it's your choice. It's the result of your decision in the past, tama? At kung anong mangyayari sa future mo, it's the result of your decision that you will make, kailan? Today. Do you agree? Is it really good? True? Na kailangan natin magdesisyon today para mas maging maganda ang ating destiny? Do you really believe that? Yes. Na kailangan mo mag-decide ngayon para mabago yung future mo? Para hindi na paulit-ulit? Sabi nga, doing the same thing over and over again will give you the same result. Over and over again. Kung ayaw mo yung resulta mo ngayon, pilitin mo nang baguhin yan. No? Mag-ask ka ng advice, mag-humbly ask ka ng advice. Paano? So, take full responsibility. Ito na yung panahon. Hawakan mo yung sagwan, i-control mo sa direksyon. Sa umpisa, mahirap yan. Why? Kasi nag-a-against ka sa flow ng water. Tama? Sa umpisa lang yan ang mahirap. Pero once na umpisahan mo na, natutulungan ka na ng agos ng tubig papunta sa gusto mo puntahan. Do you agree? Palakpakan naman natin yan. Pakibasa po. Guys, do you believe that? Naniniwala kayo tayo ang driver ng ating buhay?
Tayo ang gumagawa. Tayo ang author. Tayo ang may katha ng ating buhay dito sa lupa. Binigyan tayo ng free will ng Diyos na gawin kung anong gusto natin sa buhay. Be it good or bad. Choice mo yan. Choice mo yan. Kaya we need to make a decision. Okay na, ito na. Creating the vision for your future self. How do you see yourself in the near future? Ano nakikita nyo sa sarili nyo 5 years from now? Ano nakikita nyo? Anong gusto nyong makita sa hinaharap? Walang sumasagot. Kaya pala hindi nyo pa alam kung saan nyo gusto pumunta. Kaya po tayo may life scenario. Lahat tayo gusto graduate. Tama? Ang Atomy parang school. May mga nagda-drop out din. No? May nagko-quit. May bumabagsak. Actually, wala bumabagsak. Yung nagko-quit. Guys, lahat tayo gagraduate. Kung magtutulong-tulungan tayo, lahat tayo gagraduate. Tama? Palakpakan naman natin yan. If you really believe without a doubt that you will become one of the Atomy Imperial Master, ito yung tanong. Kung talagang di ka nagdududa na magiging Imperial Master ka, ano mangyayari? Magbabago yung thinking mo? Magbabago yung action mo? Do you agree? Magbabago yung mga priorities mo sa buhay. Do you agree? Maraming tao hindi umatin ngayon, pero dahil may priorities sila. No? Ano yung priority mo? Yung ginagawa mo ba beside Atomy, magbibigay sa iyo ng freedom, financially, time, sa pamilya? Guys, set your priorities. Ano ba talaga yung priorities mo? Tanungin mo sarili mo, kikita ba ako ng million dito kung walang Atomy sa ginagawa mo? Wag natin lokohin yung sarili natin. Sayang! Sayang pag inuuna mo yung mga bagay na walang kwenta. Ang Atomy, 2 to 3 years, seryosohin mo, meron kang ma-achieve. Do you agree? Sayang pag hindi mo priority yung mga bagay na hindi naman magbibigay sa iyo ng financial and time freedom at hindi ka makakatulong sa iba. Guys, tama, di ba? Pag alam mo maging imperial ka, hindi ka uupo sa likod. Palagi ka sa harap. Bakit? Bakit ka mo? Ay, wala, no offense sa likod ha. So, kasi naunahan lang kayo, naunahan. Bakit? Bakit? Nakakita na ba kayo ng imperial sa Atomy na nakaupo sa likod? Alam nyo na. First come, first serve. Guys, totoo, di ba? Hindi ka na malilate. Priority mo Atomy, maaga pa lang, gigising ka na, tama? Kasi gusto mo mag-set ng good example sa mga taong naniniwala sa'yo. Turo ko ng turo, pero hindi mo naman ginagawa. Sabi nga ng misis ko, andiyan ba si misis? You need to walk the talk. Puro ka ganyan. Sabi ni misis, kailangan ko raw gawin. Tama naman. Siya yung aking sa akin yung compass. Kung mali siya ang gabay. Anyway, palapakan niyo naman yung misis ko. Tama ba? Kung naniniwala ka na magpa 5 million ka a month, excited ka ba? Yes! Guys, dapat kung talagang naniniwala ka nang earn ka at least 1 million a month, every time may kausap ka, tuwing may meeting ka, tuwing may appointment ka, excited ka kahit malayo yung lugar. Bakit? Nga pala, may kausap ako kanina sa chat. Sabi niya, SPN, ganito, ang daming problema sinabi sa akin. Sabi ko, okay lang yan bro. Kanyang talaga yung kikita ng 5 million a month. Maliit na problema yung sinasabi mo. Ganyan talaga, pag may 5 million a month, okay lang mahirapan. Tama ba o tama? Kung maliit ang kita mo, mahirap talaga yun. Pag maliit lang kikitain mo, tapos nahihirapan ka. Normal talaga. Pupunta ako sa Bulacan, 5 hours. San Miguel, 4 to 5 hours. Pag traffic, lumalagpas pa. Malayo, hindi malayo. Malapit yun dahil si Ma'am Lydia nga, Korea pa galing eh. Ang dami nating excuses, tama?
Umulan lang unti, ayoko na pumunta. Wala. Hanggang dyan ka lang. Totoo yun, magbabago yung mindset mo, yung kilos mo, pag nagbago yung mindset mo. Tama o tama? Kikilos kang imperial. Nahiya man ako sabihin, pero nang tatrabaho ako, may nagsabi sa akin, feeling supervisor ka. Sabi sa akin, kasi lakad ako ng lakad, wala akong ginagawa. Hindi, joke lang. Hindi, feeling ko magiging supervisor ako eh. Well, feeling ko lang naman. At least, di ba, feeling. Tanong, napipil mo ba na magiging imperial master ka? Bibihira, Diyos ko Lord. Napipil mo ba na magiging imperial master ka? Guys, everything starts with your energy. Totoo. Energy is everything. Kung yung energy mo ngayon na iniisip mong imperial ka, hindi ka masaya, mahirap ka mag-imperial. Dapat kahit wala pa, yun yung gusto ni God. Yun yung sinasabi niya, pag nag-pray ka, past tense. As if nandiyan na. No, wag mo muna igastos, no? Wala pa eh. Wag mo muna ibili. Kumilos ka pa lang, as if marami kang pera, tama? Kaya pag kinamusta ka, ano sasagutin mo? Mayaman. Mayaman, hindi payaman. Mayaman. Payaman, hindi ka pa mayaman nun. Tama? Mayaman. Mayaman. Ibig sabihin, payaman na mayaman. Bakit? Maraming ang yaman, hindi lang pera. Tama? May mga taong mayaman sa utang. Tama? O, kaya pag sinabi ko, may nagtaas ng kamay. Pagdating sa utang, ang bilis. Hindi, joke lang. Guys, totoo. Pag sinabi mong mayaman, it's up to you. Kung ano ibig mo sabihin, tama? Nasa mindset mo yan, tama? Tama ba ako? Pero ano yung nasa mindset mo? Sabi nga, what you see here can happen in reality. Tama, no? Sabi ni CEO. Sabi niya, ay, wala pala dyan. Ayun, no? Kung naniniwala ka talaga na mag-imperial ka, you will dream maliwanag. Nakikita mo yung sarili mo. Ito totoo. Sa pamilya, di ba, ang problema ng Filipino family, pag wala kang pera sa pamilya, anong tingin sa'yo? Hindi lahat. Hindi lahat. Pero majority, di ba, mababa tingin sa'yo pag wala kang pera. Tama ba o tama? Guys, normal yan, normal. Kasi wala kang pera eh. Minsan kahit bunso, pag siya breadwinner, siya ang boss. Tama ba o tama? O subukan mo maging boss, wala kang pera. Nga. Tama? Guys, totoo. Pag wala kang pera, hindi maganda tingin sa'yo. Yun ang mundo. No? Pero kay God, tinitignan niya, hindi laman ng bulsa. Yung puso mo. Ang tanong, pati puso mo walang laman, saan ka pa? Ito na. Napaka-important. Do you believe a relationship with Jesus is very important? Sabi niya, no, the Bible presents Jesus as the source of life. Stating that, sinabi niya to, I came that they may have life and have it abundantly. Pumunta pala si Jesus dito para bigyan tayo ng life na abundant. That means, baka hindi mo pa nakikilala si Jesus. Baka kilala mo siya, pero pag nakita kayo, hindi kanya kakilala. Tama? Kilala mo yung presidente ng Pilipinas, pero pag nagkaharap kayo, sasabihin sa'yo, sino ka? Ganon din kay Jesus. Marami sa atin, akala natin kilala na si Jesus. Nakakatakot yun. Matthew 7:21. Baka hindi. Kaya kung gusto nyo masigurado makilala si Jesus, iniimbitahan ko kayo mag-study ng Biblia. Guys, eto totoo. Pag may nag-study sa'yo, nag-imbita sa'yo, mapalapit kay Jesus, wag na wag mong tatanggihan. Bakit? Messenger lang po yung nagsasalita. Siya mismo yung nag-iimbita sa'yo. Second, focus on God first. Do you believe? Napaka-importante nito. Seek first the kingdom and other things will be provided. Matthew 6:33. Unahin mo siya. Everything will follow. Cultivating a relationship with God is seen as the path to a life of true joy. Do you agree?
Ang dami ko nakitang yumaman sa pera, pero sira yung buhay. Financially successful, pero the other factor sira. Sayang. Honestly, sayang. Okay na. Ito na. Pakibasa po. Wow! Nung makita ko yan, tama. Kung lahat ng gagawin mo may purpose at gagawin mo as if nagtatrabaho ka sa Diyos, hindi sa tao. Yan ang magandang pag-worship kay God. Do you agree? Naging asher ako sa church. Malapit na pala ako. Naging asher ako sa church. Nag-aayos ako naman sila. Sabi sa akin ng isang brother, ayusin mo kasi nagtatrabaho kay Lord, hindi sa tao. Ang lakas ng impact sa akin hanggang ngayon. Okay, last. And as your Creator meet you in the end, can He finally say, well done, good and faithful servant. You have been people with many things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Guys, yan bang sasabihin sa atin ng Diyos pagharap natin sa Kanya? Or yung kabaliktaran? Guys, all stand up. Are we willing to start now? Sabay-sabay nating i-claim. We will make imperial 3 times. 1, 2, 3. Make imperial! Make imperial! Make imperial! Maraming po salamat. Celestino Espinola po. Sharon Rose Master.